Ready na ba kayo para sa isang kwentong parang galing sa fantasy book pero totoo at puno ng aral? Ito ang kwento tungkol sa isang propeta at ito ang twist, ang kanyang matapang at nagsasalitang aso. Isipin nyo nga, posible kaya may nakikita ang mga alaga nating hayop, yung mga aso at pusa natin, na hindi natin nakikita? Itago nyo muna yung tanong na yan sa isip nyo kasi yan mismo ang magiging sentro ng ating kwento ngayon. Okay, simulan na natin. May isang kaharian na tinatawag na Moab at ang hari doon ay si Haring Balak. At si Haring Balak, takot na takot siya. Kasi naman may malaking grupo ng mga Israelita na nagkakampong malapit sa kanya. At sa halip na magpadala ng mga sundalo, may iba siyang naisip na plano. Isang plano na, medyo kakaiba. So bakit ba siya takot na takot? Kasi itong mga Israelita parang laging panalo. Sunod-sunod nilang tinalo yung mga malalakas na kaharian. Para bang may sikretong kapangyarihan sila. Kaya naisip ni Balak, kung may powers sila, kailangan ko rin ng powers. At para sa kanya, ang pinakamalakas na sandata, hindi espada, kundi isang sumpa. At sino yung taong tatawagan mo para sa ganitong klaseng trabaho? Siyempre, yung pinakasikat sa larangan yan. Isang lalaki na nangangalang Balaam. Alam nyo, sikat na sikat si Balaam. Ang sabi-sabi, kapag binagbasan ka niya, good luck ka forever. Pero pag isumpa ka niya, yari ka. Para kay Haring Balak, si Balaam ang sagot sa problema niya. Ngayon, punta naman tayo kay Balaam. Dati, okay siya. Isang propetang nakikinig talaga sa Diyos. Pero habang tumatagal, may ibang bagay na siyang minamahal. Pera at kasikatan. At dito na magsisimulang maging komplikado ang lahat. Dito natin makikita yung totoong laban, hindi sa battlefield, kundi sa loob mismo ng isip at puso ni Balaam. Nung dumating yung mga sugo ng hari, sobrang linaw ng utos ng Diyos. Huwag kang sasama at hindi mo sila isusumpa. Pero may bumubulong sa kabilang tenga niya. Pero yung ginto, yung karangalan. Nahati yung puso niya sa pagitan ng tama at ng gusto niya. Akala nyo sumuko na si Haring Balak? Hindi. Nagpadala siya ng pangalawang grupo. At this time, mas matataas na prinsipe pa. At tinaasan niya yung alok. Hindi na lang pera. Ang sabi niya, bibigyan kita ng napakalaking karangalan at lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Talagang alam niya kung saan kukunin si Balaam sa leeg. Dahil sa sobrang kulit at sobrang gusto ni Balaam na umalis, pinayagan na siya ng Diyos. Pero may isang malaking pero. Sabi ng Diyos, sige, sumama ka na. Pero tandaan mo to ha, kung ano lang ang sasabihin ko sa'yo, yun lang ang pwede mong sabihin. Gets? Walang bawas, walang dagdag. So ayun na nga, nagsimula na ang biyahe. Sumakay na si Balaam sa kanyang tapat na asno, excited na makuha yung premyo niya. Ang hindi niya alam, may nag-aabang pala sa kanya sa daan na hindi niya nakikita. Dito na nangyari yung 3 beses na pagsubok. Una, nakita ng asno yung anghel kaya bigla itong lumiko sa bukid. Si Balaam, nagalit, pinalo niya yung asno. Pangalawa, sa isang makipot na daanan, nakita ulit ng anghel. Para makaiwas, naipit niya yung paa ni Balaam sa pader. Si Balaam, lalong nagalit, pinalo niya ulit. At sa pangatlo, wala nang malilikuan. Kaya ang ginawa ng asno, humiga na lang. Dito na sumabog sa galit si Balaam. At sa gitna ng galit na si Balaam, may nangyaring himala. Biglang nagsalita yung aso. Ano bang ginawa ko sa'yo? Sabi niya, bakit mo ko pinapalo ng 3 beses? Isipin niyo yun yung alaga mong hayop, bigla kang kinausap. Siguradong natula na si Balaam. At pagkatapos magsalita ng asno, parang biglang may nag-alis ng piring sa mga mata ni Balaam. Sa wakas, nakita na rin niya yung matagal nang nakikita ng asno niya. Isang anghel ng Diyos may hawak na espada at mukhang ready nang tapusin ang buhay niya. At grabe yung sinabi ng anghel. Kung hindi lang lumiko yung asno mo, sabi ng anghel, patay ka na sana ngayon. Yung hayop na walang awa niyang pinapapalo, yun pala ang paulit-ulit na nagliligtas sa buhay niya. Nakakagulat, di ba? So pagkatapos ng nakakatakot na pangyayaring yon, nagpatuloy si Balaam sa paglalakbay. Pero ngayon, alam na niya kung sino talaga ang boss. Pagdating niya kay Haring Balak, excited na yung hari. Akala niya, eto na, maririnig na niya yung sumpa na sisira sa mga kalaban niya. Inakyat nila yung isang bundok para makita yung kampo ng mga Israelita. Handa na si Balaam, pero pagbukas ng bibig niya, hindi sumpa ang lumabas,
kundi isang pagpapala. Sabi pa niya, sana raw mamatay siyang kasing buti nila. Imagine nyo yung mukha ni Haring Balak na pangangana lang siguro. Galit na galit si Balak. Sumigaw siya. Anong ginawa mo? Pinapunta kita rito para isumpa sila, hindi para pagpalain. Hindi niya talaga maintindihan na may mas malakas na kapangyarihan na kumokontrol kay Balaam. Pero hindi pa rin sumuko si Haring Balak. Dinala niya si Balaam sa ibang bundok. Baka daw doon gumana. Pero naku, wala pa rin. Mas malakas na pagpapala pa yung lumabas sa bibig ni Balaam. Sabi pa niya, kapag ang Diyos ang nagbigay ng blessing, walang sinuman ang pwedeng bumawi niyan. At sa huling pagtatangka, sa pangatlong bundok, dito na bumaba ang espiritu ng Diyos kay Balaam. At ang sinabi niya, ang pinakamalakas na pagpapala sa lahat, yung eksaktong kabaliktaran ng gusto ni Balak. Pagpapalain ang sinumang magpapala sa kanila, sabi niya, at susumpain ang sinumang susumpa sa kanila. Game over na para kay Balak. Tapos na ang palabas. Galit na galit si Haring Balak, pinalayas niya si Balaam. Walang bayad, walang karangalan. Umuwing luhaan at bigo si Balaam. Oo, yun ang akala natin. Dito natin makikita kung gaano kalakas ang kasakiman. Dahil hindi niya nakuha yung premyo sa unang paraan, nag-isip si Balaam ng backup plan. Isang mas masamang plano. Bumalik siya sa hari at bumulong. Okay, hindi natin sila kayang isumpa, pero pwede natin silang tuksuin para magkasala. Hayaan natin na yung sarili nilang Diyos ang magalit at maging kaaway nila. Nakakatakot, di ba? Yan yung naging lason sa buhay ni Balaam, kasakiman. Yung pagnais sa isang bagay na sobrang tindi, na okay lang sa'yo na sumuway sa Diyos at manakit ng ibang tao, makuha mo lang ito. Yan ang naging simula ng pagbagsak niya. At ano ang naging katapusan niya? Sa isang digmaan, napatay si Balaam kasama ng mga kaaway na tinulungan niya. Tanda niyo pa ba yung dasal niya na sana mamatay siyang matuwid? Ang nangyari, eksaktong kabaligtaran. Yung landas na pinili niya, yun din ang nagdala sa kanya sa masaklap niyang wakas. So, ano ang maaral na pwede nating baunin mula sa kwentong ito? Una, mag-ingat tayo. Kahit isang maliit na masamang pag-iisip o kasakiman, pwedeng lumaki at dalin tayo sa maling landas. Pangalawa, kailangan nating makinig sa mga babala ng Diyos. Minsan, dumarating yan sa mga paraang hindi natin inaasahan, tulad ng isang nagsasalitang asno. At panghuli, at ito ang pinakamahalaga, ituon natin ang puso natin sa paggawa ng tama, hindi lang sa pagkuha ng mga gusto natin. At bilang pagtatapos, ito ang tanong ko para sa inyo. Sa dami ng ingay at boses sa paligid natin araw-araw, ano ang isang bagay na pwede mong gawin ngayong linggo para masigurado na yung tama at mabuting boses ang pinapakinggan mo? Pag-isipan nyo yan.